Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Simulan na natin ang karanasan ng mag-amang Bertudes. Walang eksaktong taon, lugar, ng antike. Maniniwala ba kayo mga kaiwaga kung may mga taong isinilang na Bertudes? Kakaiba sila kung tawagin na sa panahon pa man ng ating mga ninuno. Nabubuhay na ang mga ito. Ito ang mga taong isinilang na may pambihirang kakayanan. Madali nilang napapagana ang mga orasyon kahit na may kabigatan pa ito. Ngunit ang iba sa mga Bertudes ay hindi nila alam na Bertudes sila dahil na rin sa pagsasalin-salin ng lahi. Maliban sa mag-amang ito, namulat ang kanilang kamalayan patungkol sa lahing kanilang pinagmulan. Ang lahi ng mga Bertudes na tumugis sa malalakas na aswang, ang mapinsalang mga gabunan. Sagrario anak, marami pa akong ituturo sa iyo at alam kong karapat dapat mo na itong matutunan dahil bilang isang nasa lahi ng mga Bertudes, ikaw at ako na lamang ang natitira ngayon maliban sa pagsasalin-salin ng lahi sa ibang lugar. Subalit sa panahong ito sa lugar natin, karamihan sa mga lahi nating nagdaan ay nagsipagpanaw na dahil sa katandaan. Kaya bago man lamang ako pumanaw, magabayan kita ng lubusan at maipasa ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman upang sa kabilang banda, ipapasa mo rin ito sa iyong magiging anak. Pero huy tay, 6 ho kami magkakapatid. Hindi rin ho ba sila mga Bertudes? Bakit hindi ho sila? At ako lang ho nag-iisang tuturuan ninyo. Alam mo Sagrario, totoong nanggaling sila sa aking dugo. Subalit hindi lahat ay magiging tulad natin. Kahit na Bertudes pa sila, hindi gising ang kanilang kamalayan patungkol dito at wag natin silang pilitin. Hindi tulad mo, bata ka pa lamang noon. Palagi ka nang sumasama sa akin sa panggagamot, pati na rin sa iba't ibang lugar na aking ginagawang misyon. Doon pa lamang, kapansin-pansin na ang pagiging kakaiba mo. Interesado ka sa lahat ng mga bagay. Hindi tulad ng mga kapatid mo noon. Hanggang sa magkaroon na ng kanya-kanyang pamilya, hindi sila naging interesado. Kahit pa nasa dugo sila ng pagiging Bertudes. Sa bagay, pinagagalitan pa nga ako nun ni Kuya kapag pinakikialaman ko ang mga libreta mo. Subalit kahit papano ho itay mayroon na rin naman ho akong katiting na nalalaman. Hindi pa ho ba sasapat yun? Wala pa sa kalahati ng aking nalalaman ng iyong kaalaman. Kinakailangan pa natin niyang pagtibayin. Oo't nakapagpapagana ka ng mga orasyon dahil yan sa pagiging Bertudes mo. Subalit hindi yan sasapat kapag kaharap mo na ang iyong kalaban. Mga halang ang kanilang kaluluwa at sigurado kung titindig ang balahibo mo kapag hindi sapat ang iyong kabal, pati na rin ang iyong balabal. Kaya kinakailangan natin niyang palawakin at pakapalin upang sila ang manindig ang balahibo sa iyo kahit napapalapit ka pa lamang sa kanila. May mga sinaunang libretang kinuha ang matanda. Inilagay ito sa may mesa at itinuro kay Sagrario kung papanong tamang bibig kasi ng mga salitang yon. Subalit habang unti-unting binibig kasi Sagrario ang mga salita, dahan-dahan ding naninindig ang kanyang mga balahibo dahil sa lakas ng mga lihim na salitang yon na noon lamang ipinakita sa kanya ng kanyang itay. Sambit pang wika niya sa kanyang ama habang pakiramdam na patuloy na kumakapal ang kanyang balat. Itay, tama pa ho ba itong nararamdaman ko? Pakiramdam ko ho kumakapal ang anit sa aking ulo, pati na rin ho ang balat sa aking katawan. Tingnan niyo ho itay, patuloy rin ang paninindig ng aking balahibo. Yan ang tinutukoy ko sa iyo Sagrario. Kung ikaw pa lamang ay naninindig na ang balahibo, paano na lamang ang makakaharap mo? Lalo na't kung binabalot ito ng itim na kapangyarihan na nanggagaling sa kaliwang kaalaman. Sige lang at ipagpatuloy mong iyong pagdarasal upang masubok natin ang iyong kakayanan pagdating sa kumbate espiritual. Ipinagpatuloy ni Sagrario ang pagkakarga ng mga usal, pagpapatibay ng kanyang poder, balabal, lalong-lalo na ang kanyang pundasyon na kahit na isa pa siyang Bertudes, kinakailangan niya rin itong pagtibayin upang hindi lubusang maapektuhan ang kanyang pisikal na katawan dahil sa lakas ng mga orasyon na ipinagkakalob sa kanya ng kanyang itay. Makalipas lamang ang 1 linggo,
Habang nagpapahinga itong si Sagrario sa kanilang tahanan, nakahiga sa kanyang duyang lambat nang may magawing dalawang kalalakihan sa kanilang tahanan. Lasing na lasing ang dalawang yon na may bitbit pang tuba. Bagyang napahinto sa may balkonahin ng kanilang tahanan at nang masipat ng dalawang lasing si Sagrario, dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang nagsasalita ng, "Magandang araw sa iyo, Sagrario. Balita ko, antingero raw kayong mag-ama. Totoo ba yon?" Lasing na ho yata kayo, Mang Nonoy. At pati na rin ho ikaw, Mang Sitong. Gusto niyo ho bang ihatid ko ho kayo? Kami lasing. Bakit mo kami ihatid? Mas malakas pa nga kami sa iyo eh. O ikaw bata ka. Akala mo ba natatakot kami sa iyo? Kami ang kinikilalang siga rito. Nasaan na ba yung tatay mong si Senlo? Akala niya siguro siya lang yung may anting-anting rito. Huwag niyo kaming mamaliitin ah. Kargado rin kami ng tulad ninyo. Hindi naman ho namin kayo minamaliit eh. At isa pa ho bigla-bigla na lamang kayong sumulpot dito. Tapos ganyan ang sinasabi ninyo sa amin. Alam niyo ho, Mang Nonoy, hindi ho kayo iba sa amin. At hindi rin ho kami nakikipagtagisan sa inyo. Mas mabuti ho sigurong umuwi na ho muna kayo't magpahinga. Makulit din ang batang ito ano. Masubukan nga ang kakayanan mo. Kung tunay ka nga bang malakas. Total nandito na rin lang naman kami sa may balkonahin ninyo. Panandali ang napahinto si Mang Nonoy sa kanyang pagsasalita. May mga salitang palihim na ibinubulong. Pasimple itong iniihip sa kanyang daladalang tabak at nang mabilisan niya itong bunutin, dagling itinagpas kay Sagrario at nang tumama ito sa kanyang balikat, nagulat si Mang Nonoy na para siyang tumaga sa isang makapal na goma. Bagya itong nahimasmasan dahil ni wala man lamang dumanak na dugo kahit na kinargahan niya pa ito ng malakas na panudla. Muling wika pa ni Mang Nonoy habang nakakaramdam ng matinding takot. Sitong, totoo ba ito? Ni hindi tumalabang tabako kahit na ang panudla na matagal kong pinangalagaan hindi umubra kay Sagrario. Umalis na tayo rito, Nonoy. Kakaiba nga ang batang yan. Hindi nga sila pangkaraniwan. Hindi tulad natin na kung saan-saan lang napulot ang ating kaalaman. Umalis na ho kayo bago pa magbagong isipan ko. Hindi ho kayo iba sa amin at hindi namin kayo tinuturing na kalaban. Subalit sa ipinakita ninyong marahas na pagkilos na wala ho ang respeto ko sa inyo. Ano bang ingay riyan, Sagrario? Sino ang mga taong nandiriyan? At nang marinig ni Mang Nonoy at ni Mang Sitong ang boses ng matanda, dali-daling nagsipagkaripas ng takbo, naiwanan ang kanilang daladalang tuba, pati na rin ang tabak na dumampi sa balikat ni Sagrario. At dahil sa pangyayaring yon, makalipas ang 2 araw, muling bumalik sa kanilang tahanan si Mang Nonoy at si Mang Sitong na may daladalang prutas upang makahingi ng tawad. Magandang araw sa iyo. Muli kami nagbabalik pero hindi na para maulit ang ginawa namin. Umihingi kami ng tawad. Ito nga pala ang prutas. Pagdamutan na ninyong mag-ama. Pasensyahan nyo na ang ginawa namin si Tong. Dala lamang ng matinding pagkalasing. Tugong wika naman ni Sagrario. Alam nyo ho, Mang Nonoy, wala naman ho kong galit sa inyo. Kalimutan nyo na lang ho ang mga nangyari. Pero sa susunod ho ilagay nyo ho sa tiyan ng alak, hindi ho sa ulo. Dahil mapapahamak ko kayo sa ginagawa ninyong yan. Lalo pat pamilyado ho kayo. Yun na nga, Sagrario. At patungkol naman dun sa mga sinabi ko na may mga karga rin kami sa katawan. Totoo naman yon. Yun nga lang hindi kasing lakas ng senyo. Pwede nyo ba kaming turuan? Ay naku po, Mang Nonoy. Hindi ho kami basta-bastang nagtuturo. Dahil ang una ho ay iniisip namin ang kapakanan ninyo. Tulad ho niyan, umiinom ho kayo ng alak. Ang masamang espiritu ho ng alak ang mag-uudyok sa inyo para gamitin sa kasamaan. Kaya ho hindi kami basta-basta nagtuturo ni tatay. Ganun ba? Sige, maraming salamat na lamang sa pagpapatawad mo. Paalis na kami ni Sitong at hindi na mauulit ang nangyaring yon. Paalam sa'yo, Sagrario. At sa pagalis ng 2 yon, maya-maya naman ay dumating ang kanyang tatay Senlo nang galing sa likod ng tahanan. Nadinig niya pala ang usapan ng 3. Sambit pang wika ng kanyang itay. Ay nako, ang 2 yon. Mapanlin lang ang kanilang mga salita. Akala mo'y humihingi ng tawad. Itapon mo ang prutas na yan. May kinarga silang lason. At ang kanilang paghingi ng tawad ay hindi taos sa kanilang puso.
Gusto pang kunin ang ating kaalaman upang gamitin sa kanilang kasamaan. Akala siguro nila hindi ko alam. Natuta rin sila ng masasamang uri ng nilalang dito. Kung hindi ko nga lang sila mga kababata, papatulan ko ang dalawang yan. Kinabukasan, bandang 6:30 na ng hapong yun, nang dali-dali siyang tinawag ng kanyang tatay Senlo. Patungo sila sa isang tahanang may kasukalan. Liblib ang lugar na yon dahil sa may isa umanong lalaking may kakaibang karamdaman na nangangailangan ng kanilang tulong. Subalit sa kanilang pagdating doon, nandudoon ang 2 lasinggerong si Nonoy at si Sitong, ginagamot din ng pasyente. At nang makita silang dalawa, napayuko ang 2 lasinggero habang umano'y patuloy na hinihimas ang hita ng lalaking magang-maga. Pangsamantala muna nila itong pinagmasdan. Napapakunot noon na lamang ang kanyang tatay Senlo dahil sa maling ginagawa ng 2 lasinggero. Sambit pang wika sa kanila ng magulang ng pasyente. Pasensya na po kayo, Mang Senlo. Gayon din sayo, Sagrario. Humingi rin po kasi ako ng tulong sa kanila. Nagbabaka sakaling gumaling na po ang anak ko. Hindi na po kasi namin alam ang gagawin eh. Gustong gusto na po namin gumaling ang anak namin. Ang sabi po nila pinaglalaruan daw po ng tikbalang ang anak ko. Bigla na lamang natawa itong si Sagrario nang sabihin niyo ng magulang ng bata. Dahil sa nakikita ng 2 mag-ama, hindi tikbalang ang namiminsala sa bata, kundi isang mapaglarong duwende na nandudoon lamang sa may bakuran ng kanilang tahanan. Tugong wika pa ni Mang Senlo. Ayaw ko namang manira ng tao, subalit gusto ko lamang na magpakatotoo. Hindi tikbalang ang namiminsala sa iyong anak. Isang kulay itim na mapaglarong duwende. Saan ba nila nakuhang tikbalang? Malayo-malayo sa sinasabi nila sa inyo, subalit bilang tao at paggalang na rin sa kanilang kakayanan, pababayaan muna namin silang matapos sa kanilang panggagamot. At kung hindi nila magagamot ang bata, kami naman ni Sagrario ang hahawak sa iyong anak upang lubusan na nating mapalaya sa panggagambala ng duwende. Bagyang naupo sa may gilid ng mag-ama. Dali-dali naman silang ipinagtimpla ng kape. Subalit bago pa maubos ang kapeng yon, tumayo na ang 2 lasinggerong manggagamot at nagsabing, Ginagarantiya namin sa inyo, hindi nyo na muling kailangan pang ipagamot ang bata. Magaling na siya. Dahil yon sa kakayanan naming 2, paalisin nyo na ang 2 yan. Wala rin naman silang maitutulong. Mas magaling pa kami sa kanila para sa panggagamot. Mag-aaksaya lamang kayo ng oras. Hindi naman ho. Nakakahiya naman po kay Mang Senlo at Sagrario. At kung ano pa man pong may tutulong nila, ipapadampi ko pa rin po ang anak ko. Para naman po kahit papano lubusan na pong gumaling ang anak ko. Wala ka bang tiwala sa amin? Sinabi ko naman sa'yo, magaling na yung anak mo. Hindi mo na kailangan pang ipahawak sa iba. Sa mga kami pa lamang namin at orasyon, sapat na para mapalayas ang tikbalang na yon. Maraming salamat po. Ito po yung bayad. Walang pang bayad na ito. Abay dagdagan mo naman. Mahaba-haba rin yung oras ng pananatili namin dito. Pinagpawisan din kami sa pagpapalayas ng tikbalang na yon. Ganun ho ba? Ito po. Sapat na po bang karagdagang yan? Sige, pwede na ito. Sa susunod kami na lamang ang tawagin mo. Kesa ang 2 yan, nagpapanggap lamang yun na manggagamot. Nakangiting lumabas ng pintuan ng 2. Kumikislap ang kanilang mga mata dahil siguradong may pambili na naman ng alak. At nang tumayo ng mag-ama sa kanilang pagkakaupo, dahan-dahan silang lumapit sa batang nakahilata. Lambot na lambot ang katawan nito na animoy unti-unti nang nawawala ng lakas. Sambit pa ni Sagrario. Itay, nag-aagaw buhay na ho ang batang ito. Maaaring gusto na siyang kunin ng duwende. Ano bang ginawa ng 2 yon? Nakakapanggigil. Ikaw na ang humawak sa pasyente, Sagrario. Ito na ang iyong unang pagkakataon upang masubukan natin ang iyong kakayanan para sa mapaglarong duwendeng ito. Kunin natin ang kaluluwa ng bata na patuloy na binibihag ng masamang uri ng duwende. Dalian mo, Sagrario. Tawagin mo na ang nilalang na yan. Sa patuloy na pagbigkas ng mga usal, dahan-dahan itong inilalapat ni Sagrario hanggang sa maya-maya pa sa isang pitik ng kanyang daliri may pumasok na isang nilalang na may matinis na boses. Pakawalan niyo ako dahil kung hindi niyo gagawin yun, upusan ko ng kukunin ang kaluluwa ng batang ito. Huwag mo nga binibilog ang isipan namin. Isa kang mapagpanggap na nilalang. Paglalaruan mo pa kami tulad ng ginagawa mo sa batang ito.
Ano bang kasalanan niya sa'yo? Bakit mo pinipinsala ang kanyang katawan at pilit na ikinukulong ang kanyang kaluluwa sa inyong tahanan? Sagutin mo ko. Magiging alipin siya habang buhay sa aking tahanan. At dahil yun sa kagagawan niya, patuloy niyang niyapakan ang aming kaharian. Kaya dapat niya lang yung pagbayaran. Ang akala niya siguro ay walang naninirahan doon. Mang Iton, totoo bang sinasabi ng nilalang na to? Nasira ho ba yung punso sa inyong bakuran? Tama ang sinabi niya sa Grario. Pinaglaruan kasi ng bata. Pinagsisipa niya. Iyang akala rin naman namin isang umpok lang ng lupa yon. O kaya naman ay bahay ng mga anay. Hindi naman kasi kami naniniwala sa mga elemento. Sige ho Mang Iton, ako na ang bahalang makiusap sa nilalang na to. Ngayon na alam mo na. Ipaubayan mo na sa akin ang kaluluwa ng batang ito. At huwag kang mag-alala. Hindi siya magugutom sa aming kaharian. Marami kaming pagkain doon. Iba't ibang uri ng pagkain. May itim at may puti. Wala kang karapatan na kunin ang kaluluwa ng batang yan. Hindi ikaw ang Panginoon at hindi ikaw ang may likha sa kanya. Gusto mo bang magkasubukan pa tayo bago mo lubusang pagalingin ang batang ito? Ikaw rin, baka hindi lang tahanan ninyong masira, pati na rin ang iba pa ninyong mga kasamahan ay dadamay ko sa gulong ito. Dahil sa mga sinabing yun ni Sagrario, panandaliang tumahimik ang maliit na nilalang. Napaisip ito sa mga sinabing yun ni Sagrario. Subalit maya-maya pa, muli itong tumawa na animoy patuloy pang nangaasar. Sino ka para takutin kami? Matagal na kaming naninirahan sa may bakuran. At kung ano man ang kakayanan mo, subukan natin. Kung tatagos nga ba yan sa aming kakayanan? Sa unang pagkakataon ng pakikipagkumbati spiritual ni Sagrario, minaliit siya ng diwending yon dahil alam ng nilalang na baguhan pa lamang niyang gagamitin ang kanyang kakayanan sa pakikipagkumbati spiritual. Tugong wika pa ni Sagrario na napangiti na lamang sa sinabi ng duwende. Matigas ka talaga. Ayaw mong daanin sa mabuting usapan. Gusto mo pang maging dahas ang lahat? Sige, pagbibigyan kita. At kapag natalo kita ngayon, kukunin ko yung mahaba mong sombrero at gagamitin ko sa panggagamot. At sa pagpapatuloy na paggamit ng mga talisman, mga malalakas na orasyon, nang maramdaman niyo ng duwende, halos hindi na ito makapagsalita dahil sa lakas ng tama sa kanyang katawan na halos ikamatay na nito. Ano? Kaya mo pa ba? Ikaw ang pumili niya at hindi ako. Huwag mong susubukin ang kakayanan namin dahil hindi tayo magkapareho. Itinapon ka ng kalangitan sa lupa at kami naman dito ay hinirang para kalabanin kayo. Tama na! Sumusuko na ako! Ibabalik ko na ang kaluluwa ng batang ito. Unti-unti na akong nangihina. Hindi ko kaya ang kakayanan mo. Kunin mo na ang sombrero ko. Subalit ikamamatay ko yan kapag kinuha mo ang pinanggagalingan ng aking kapangyarihan. Ibabalik ko sa iyong lakas mo. Subalit pagalingin mo na ang batang ito. At pagkatapos nun, magiging magkaibigan tayo. At sa lahat ng natural na herbal na gamot, ituturo mo sa akin kung saan ako maaaring makakuha. Yun na lamang ang gagamitin ko sa panggagamot at hindi ko nakukunin niyang sombrero mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Malinaw! Tutulungan kita! Pero pagsabihin mo ang batang ito na wag nang muling sisirain ang aming tahanan. Maniwala silang may tulad namin na naninirahan din sa mundong ito. Sige, at pagsasabihan ko, gamutin mo na ang bata. Makalipas ang ilang minutong panggagamot ng duwende, maya-maya lamang ay nakamulat na ang bata. Wala na rin ang nilalang sa kanyang katawan. Pinalaya na ito ni Sagrario. Labis naman ang pasasalamat ng mga magulang sa dalawa na nagwiwika sa kanila nang. Maraming salamat sa inyo, Sagrario. Pati na rin po sa inyo, Mang Senlo. Paano na lang po kung hindi kayo dumating? At iniasa ko na lamang dun sa dalawang lasinggero. Baka lubusan ng pumanaw ang anak ko at hindi na natin muling nabawi ang kanyang kaluluwa. Ito po yung bayad bilang pasasalamat po namin sa inyo. Tugong wika pa ni Mang Senlo nang pilit silang binibigyan ng kabayaran sa kanilang panggagamot. Ipagpatawad mo ito. Hindi kami katulad ng dalawang yon. Hindi kami tumatanggap ng salapi dahil ang aming karunungan ay nanggaling sa itaas. Wala itong bayad ng ipinagkaloob sa amin. Kaya libre din namin itong itinutulong sa ibang nangangailangan. Tulad ninyo, doon mo mapapatunayan na lihito mong isang manggagamot. Walang hinihinging kabayaran dahil yon ang misyon na ginagampanan namin sa mundong ito. At huwag kang magpasalamat sa amin. Sa Panginoon ka magpasalamat dahil hindi niya pinabayaan ang iyong anak. Kaya uli-uli, Mang Iton, pipiliin mo kung sinong dadampi sa iyong anak dahil baka muli kang magoyo ng dalawang yon.
Tuwang-tuwa lamang sila sa salaping iniabot mo. At sigurado ko, lasing na naman maya-maya ang dalawang yon. Tama po kayo. Siguro po dito na lamang kayo kumain ng gabihan. Para naman po kahit papano makabawi po kami sa inyo. Hindi na Hiton. Marami pa rin kaming gagawin sa aming tahanan. Kinakailangan din naming magdasal. At yun ang bumubuhay sa aming katawan. Hindi ang mga pangpisikal na pagkain dito sa lupa. Sige't magpapaalam na kami sa inyo. Huwag nyo na muling pakikialaman ng punso roon na. May naninirahang may buhay roon. At bigyan nyo sila ng alay na candy. Baka magdala pa sila ng swerte sa inyong pamilya. Makalipas ang isang buwan, habang nandoon si Sagrario sa kabilang bayan, dala-dala ang kanyang mga panindang sibuyas. Naupo siya sa may gilid ng palengke. May kalapitan niyon sa may simbahan. Nang may mapansin siyang isang matanda, patuloy ang paglingon nito sa kanya. May kahabaan ng buhok. Habang nakabistidang itim ang isang matandang babae, napansin niyang kinukuha nito ang mga kandila roon, lalong-lalo ng mga natunaw dahil alam ni Sagrario na may mga nakapaloob na negatibong enerhiya roon na kinakailangan ng misteryosang matandang babaeng yon. Ang ibig sabihin ng mga negatibong enerhiyang nakapaloob roon ay ang mga hinaing, mga hiling patungkol sa karamdaman dahil alam naman natin na karamihan sa mga nagtutungo sa simbahan ay patuloy na nagdarasal para sa kagalingan ng kanilang mga mahal sa buhay o kaya naman ay kaunlaran dahil sa matagal na panahong paghihirap at ang lahat ng yun ay negatibo dahil ang tunay na pagdarasal ay may pasasalamat, pagmamahal at kung yun ang paiiralin, walang makukuhang negatibong enerhiya ang mga ito dahil ang matandang yon ay isang mangkukulam. Ngayon alam nyo na ang tunay na pagdarasal. Ito ay taos-pusong pasasalamat dahil ang lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao ay may purpose na ang dapat nating ipinagpapasalamat ay ang araw-araw nating buhay. May malakas na pangangatawan dahil hindi tayo pinababayaan ng nasa itaas. At sa makalipas na ilang minutong pag-oobserba ni Sagrario, nakita niyang nagtungo sa may likuran ng simbahan ng matanda. Daladala ang lahat ng kandilang kanyang nakuha. Pangsamantala niyang inahabilin ang kanyang daladalang sibuyas. At nang sundan niya nga roon ang babae, nakita niya ang ginagawa nito sa patuloy na paghigop ng negatibong enerhiya na nanggagaling sa bawat kahilingan ng mga tao. Sambit pang wika ni Sagrario. Anong ginagawa mo, tanda? Akala mo siguro hindi ko napansin ang ginagawa mo. Anong ginagawa ang sinasabi mo? Nangungulikta lamang ako ng mga natunaw na kandila. Ano bang masama rito? Masama? Nagpapanggap ka pa sa ginagawa mo? Siguro kung normal na tawang kaharap mo ngayon, masasabi kong, oo, nangungulekta ka lang ng mga natunaw na kandila. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Kung di ang paghigop mo sa mga negatibong enerhiyang nakapaloob riyan. Aminin mo sa akin, isa kang mangkukulam. Ano kanyo? Mangkukulam? Nagkakamali ka yata ng pinagbibintangan, iho. Isa lamang akong matandang nanlilimos rito. At ang mga kandilang ito, tunawin ko upang muling ibenta. Pati ba naman ito ibibintang mo pa sa akin? Ito na lamang ang hanap buhay ko dahil sa wala na akong pamilya. Pamamaraan ng pagpapaawa. Parang lumabas tuloy na ikaw pang biktima. Binabalaan kita, tanda. Wag na wag mong gagamitin ang itim na kapangyarihan mo rito. Malapit lang ako sa simbahan at alam kong nagmamasid ka lamang ng mga taong maaari mong biktimahin at kunan ng mga enerhiya para samantalahin ang kanilang kahinaan. Dahil sa mga sinabing yun ni Sagrario, dali-daling isa-isang pinulot ng matandang mga kandila. Lumayo ito sa kanyang harapan habang palingon-lingon na nakakunot ang kanyang noo. At sa muli niyang pagbabalik sa kanyang pwesto, hindi niya na namatahan ang matandang mangkukulam hanggang sa maubos ang kanyang panindang sibuyas. O anak, Sagrario, kamusta naman ang pagtitinda mo sa may palengke? Maayos naman ho, itay. Pero sa tagal ko na hong nagtitinda ron, may napansin ho akong isang mangkukulam. Isang matandang babae. Abay, ngayon mo lamang napansin niyon. Ibig sabihin lamang, mas malakas na ngayon ang iyong ikatlong mata. Hindi tulad ng dati. Matagal ko nang napapansin ang matandang yon. Pinababayaan ko lamang siya. Naghihintay lamang ako ng mga mali niyang gagawing aksyon. Pero sa ngayon naman wala pa naman yata siyang ginagambala roon. Wala pa naman ho, itay. Yun nga lang ho
Yung mga pinupulot niyang kandila ron ang pinagkukunan niya ng negatibong enerhiya. Dati niya pang gawain yon. Hayaan mo na. Basta wala ka lamang na maaaktuhan doon na pinapasakitan niya, hindi na maaari sa atin yon. Dahil sa walang kalaban-laban ng isang normal na tao sa mga gumagamit ng kaliwang kaalaman. Dahil sa mapinsala sila at kaya nilang manipulahin ang mahihina. Hindi tulad natin na babalik at babalik lamang sa kanila ang mga mali nilang gagawin. Dahil sa protektado tayo at konektado sa Panginoon. Sa patuloy na paglipas ng oras, pagpatak ng alas 7 ng gabi, habang nakikinig ng radyo itong si Sagrario, may narinig silang boses sa labas ng tahanan at ang unang nakarinig roon ay ang matandang si Mang Senlo. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa may pintuan at saka nagwika kay Sagrario ng, Anak Sagrario, abay hindi mo ba naririnig na may tumatawag na tao sa labas ng bahay? Pakihinaan mo nga yung radyo mo. Sandali lamang at bubuksan ko ang pintuan dahil parang nagmamadali ang taong nasa labas ng pinto. At sa dahan-dahang pagbukas ng matanda, isang sugatang babae ang bumungad sa kanyang harapan na may kalmot sa muka, pati na rin sa kanyang braso. Sambit pang wika ng matanda nang makita niyang kalagayan ng babaeng yun. Mahabaging Panginoon, anong nangyari sa iyo? Malalaking kalmot. Halika rito at pumasok ka sa loob ng bahay. Sagrario, kumuha ka roon ng maligamgam na tubig. Lagyan mo na rin ang mahiwagang halaman na binigay sa atin ng duwende. Pupunasan natin ang katawan ng babaeng ito. Bilisan mo! At nang makapasok na nga sa loob ng kanilang tahanan, marami-raming dugo na rin ang nawala sa babaeng yon. Hinang-hina ang kanyang buong katawan dahil sa matinding takot at pagkabigla sa isang malaking nilalang umano na bigla na lamang sumunggab sa kanya sa 10 oras ng gabing yon. Hindi ko napansin, Lolita. Ikaw pala yan. Dahil na rin sa malaking kalmot sa iyong muka at ang pagdanak ng dugo. Ay nako, bakit kasi naglalakad ka pa sa 10 oras ng gabing ito? Alam mo namang napakadilim sa daan. At delikado, lalo pa sa babaeng tulad mo. Hindi ko naman po akalain, Mang Senlo, na may bigla na lamang aatake sa akin. Napakalaki po niya at napakalakas. Mabuti na lamang at yung suot-suot kong singsing na tanso na ilapat ko sa kanyang katawan. Ayun at bigla niya akong nabitawan. Akala ko nga po hindi niya na ako pakakawalan. Hindi ako nagkakamali sa nangyari sa iyong yon. Walang ibang gagawa nito sa iyo. Kung di ang aswang nagabunan, umaatake na naman sila. Dahil sa inaakala ko noon ay nagsipaglikas na sila sa ating lugar. Mukhang muli na naman silang nagsipagbalik. Wala talagang kadala-dala. Binigyan ko na nga sila ng pagkakataon upang lumikas na lamang sa lugar na ito. Subalit mukhang matigas sila. Huwag kang mag-alala, Lolita. Hindi ka mayayanggaw dahil lamang dyan sa kalmot mo. Dahil sa ipinunas namin sa iyong katawan ay napakamahiwagang herbal na gamot at kami lamang ang meron noon. Puminahon ka at ang lahat ng iyong sugat ay muli ring ihilom. Marami pong salamat, Mang Senlo, at gayon din sa iyo, Sagrario. Maaari po bang bukas na po ako umuwi sa aming bahay? Natatakot po kasi ako na kung uuwi po ako ngayon, maaaring nandyan lamang siya't nakaabang sa akin. Walang problema sa amin, Lolita. Totally, 2 na lamang kami rito ni Itay. May mga asawa na rin kasi ang mga kapatid ko. Saglit lang ha. Lilinisin ko lang ang silid ni Kuya. Doon ka na magpahinga ngayong gabi. Ang matinding takot na naramdaman ni Lolita ng gabing yon ay panandaliang nawala dahil alam niyang nasa tamang tao siya na maaari niyang mahinga ng tulong. At nang makapagpahinga nga itong si Lolita, dagling nag-usap ang mag-ama patungkol sa naganap sa babaeng yon at kung ano ang maaari nilang gawin. Sagrario, mukhang sinusubok talaga tayo ng panahon. Nandito na naman ang mga bastardong gabunan. Akala ko yung mga elemento na lamang ang maaari nating kalabanin sa ating lugar. Subalit dumating na naman ang malalakas na uri ng nilalang na kampo ng kadiliman. Sigurado ko, kaya nagsipagbalikan ng mga yan. Malakas na naman ang kanilang pwersa sa pamamagitan ng pangyayanggaw. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na sila bibigyan ng isa pang buhay. Sa muli naming paghaharap, lilipulin natin silang isa-isa upang lubusang manahimik ang ating lugar at wala ng iba pang taong madamay. Tulad na lamang nitong si Lolita. Walang kalaban-laban. Mabuti na lamang at may singsing na tanso kahit papano'y nailigtas siya nito.
Kinabukasan ng umagay kagad nang inihatid ni Sagrario itong si Lolita at pagdating sa kanilang tahanan, umiyak na ang pamilya nito dahil sa pag-aakalang wala na ang kanilang anak na hindi na muling makakabalik sa kanilang tahanan. Subalit nang makita itong nandoon sa kanilang pintuan, muling nabuhay ng loob at kagad na niyakap itong si Lolita. Anong nangyari sa'yo, Lolita? Bakit ang lalaki ng kalmot sa mukha mo? Pati na rin sa iyong braso. Inutusan ka lamang namin na sunduin ng iyong kapatid sa inuman. Subalit ang sinundo mo'y nakauwi na rito. Samantalang ikaw, hindi namin alam kung anong gagawin at kung nasaan ka na. Huwag niyo na hong pagalitan si Lolita. May hindi ho inaasahang nangyari sa kanya kagabi. At kung maniniwala man ho kayo sa akin o hindi, nasa sa inyo na ho yun. Inatake ho siya kagabi ng isang aswang. Kaya ho ganyan na nangyari sa mukha ni Lolita at braso. Aswang? May aswang pa ba sa panahon natin ngayon? Hindi ba haka-haka na lamang yan? At matagal ng panahon na nanahimik ang lugar natin. Tama ho kayo ron. Subalit muli ho silang nagbalik at hindi rin ho namin inaasahan ni Itay. Matapos ang mga pangyayaring yon, binigyan din ni Sagrario ng isang maliit na boteng lana na gawa sa natural na buko ng nyog na patuloy nitong ilalahid sa kanyang sugat upang lubusan ang paghilom nito at ang nasabing yanggaw sa pamamagitan ng kalmot ay lubusan ng mawala ng bisa. Maya-maya pa'y umalis na si Sagrario sa tahanang yon at sa kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita sa kanilang maliit na sityo ang patungkol sa nangyari kay Lolita. At habang kumakain sila ng tanghalian noon, nagtungo sa kanilang tahanan ng punong barangay upang kumpirmahin kung totoo nga ba ang kumakalat na balita. Napakasarap naman ang pagkakaluto mo, anak ng ampalayang ito. Naalala ko tuloy ang nanay mo. Paborito niya ang luto ng ampalaya na may kasamang itlog. Tao po, tao po. Abay may tao, anak. Parang boses ni Kapitan. Silipin mo nga roon. Oo nga po, Itay. Si Kapitan nga po. Magandang tanghali ho, Kapitan. Ano ho bang may paglilingkod namin sa inyo? Abay magandang tanghali din sa inyo, Sagrario. Pasensya na kung naabala namin ang pagkain ninyo. Ang isa kasi sa mga barangay tanod ko nagtungo sa aking bahay. Abay pinamalita sa akin ng tungkol sa nangyari kay... Sino nga ba yon? Kay Lolita, na hanggang ngayon may bakas pa rin ang kalmot sa kanyang mukha at braso. Totoo nga ba yon? Na aswang ang umatake sa kanya? Totoo yun, Kapitan. Hindi man ho namin mismo nakita. Pero alam mo namin dahil sa bakas pa lamang ho ng malalaking kuko at patungkol na rin sa mga sinabi sa amin ni Lolita. Hindi ho magkakamali si Itay. Abay ganun ba? Di dapat mag-iingat ang mga taong nandirito ngayon sa ating barangay. Aalarmahin ko ang mga barangay tanod at magpapatrolya kami gabi-gabi rito. Naniniwala naman kami sa inyong mag-ama dahil sa kilala kayong manggagamot dito sa ating barangay. Nasan ba si Mang Senlo? Nandoon sa may mesa. Patuloy yung kumakain. Hindi ko na ho mapatayo Paborito niyo ho kasi yung ulam na ampalaya. Gusto niyo ho bang pumasok sa loob? Ay sige, hindi na. Ikinumpirma ko lamang naman ang nabalitaan ko. Para kahit papaano mabantayan natin ang ating barangay. At nang hindi na maulit ang nangyari kay Lolita. Kaawa-awa yung bata Sana nga tuluyan pang mawala yung bakas sa mukha niya at sa braso. O sige, paano taalis na ako? At kung ano man ang may tutulong namin sa inyo magsabi lamang kayo sa akin. At nandito lamang naman kami para tumulong sa lahat. Sige ho, Kapitan. Hihingi na lamang ho kami ng tulong ninyo kapag kinakailangan ho namin. At sa pagalis ni Kapitan, muli nang ipinagpatuloy ng mag-ama ang kanilang pagkain. At habang patuloy na pinagmamasdan ni Sagrario ang kanyang ama, wala itong bakas ng pangamba o takot. Subalit sa pagkatapos nilang kumain, dagli siyang tinawag nitong patungo sa kanilang silid. Kinuha ang isang susing may kalumaan at tinilang isang baon na nanggaling sa ilalim ng higaan. Para saan ho yan, Itay? Matagal ko na hong nakikita yan sa silong ng higaan na hindi ko pinakikialaman. Pero may nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa loob ng baul na yan. Ang inaakala ko hindi ko nagagamitin ito. Subalit dahil sa muli silang nagbalik, hindi na lamang ako ang makikipaglaban. Kasama na kita, anak. Ang lumang baol na ito ay pinamana pa sa akin ng aking mga ninuno. At ngayon, wala nang ibang taong magmamana kundi ikaw. Ang malakas na sandatang Balaraw ay nandito sa loob ng baol na ito. At kabilang pa roon ang mga sinaunang talisman na pinagpasapasahan ng ating lahi. Ito ang susi, anak Sagrario. Buksan mo. Gusto kong ikaw mismo ang makakita niyan. Pareho natin gagamitin ang mga sandatang nandiriyan. Pati na rin ang mga talisman. Maliban pa sa malalakas na orasyon na ikinakarga natin sa ating buong katawan.
Makakatulong ang lahat ng ito, lalo na't malalakas na aswang ang makakalaban natin na walang pinipilit sa pagpaslang. Tinanggap ni Sagrario ang lumang susi at nang dahan-dahan niya nga itong buksan, unang bumungad sa kanya ang isang lumang balaraw na may mga lihim na letrang nakaukit. Sambit pang wika ni Sagrario. Isa ho itong balaraw na yari sa pulang tanso. Tama ka anak, isang pulang tanso. Magmula sa araw na yon, pinangalagaan na ni Sagrario ang balaraw, pati na rin ang iba't ibang uri ng talisman. May pulang panyo na may iba't ibang uri ng nakasulat na lihim na salita at ang malalakas na mutya na nagmula pa sa mga diwata. Subalit nung unay nahihirapan pa siyang dalahin ito sa kadahilan ng mainit sa katawan na kahit nataglamig na ng mga panahong yun, todo tagaktak pa rin ang pawis sa kanyang katawan dahil sa kakaibang pakiramdam na nagmumula sa mga sinaunang gamit. Subalit nang mapaamo niya na ang lahat ng yun, kinilala na siyang bagong tagapangalaga. Alam niya na kung papanong dalahin ang bawat isa nang hindi naaapektuhan ng kanyang pisikal na katawan. Mukhang nababasa ko sa iyong mukha ngayon, Sagrario. Wala na yung pakiramdam na hindi ka komportable kapag daladala mo ang mga gamit na yan. Ngayon parang kinukulangan ka pa yata. Pwede pa natin yung dagdagan. Malawak ang kagubatan. Marami pa rin akong kaibigang diwata na pwede pang magbigay ng mga gamit sa atin. Hindi na ho itay. Sapat na ho ang mga ito. Sobra-sobra na nga ho eh. Mas mainam na yon kesa naman sa kulang. Basta ba wag mo lamang kalilimutan ng mga pamilin ko. Ang iyong pagdarasal, ang lahat ng pakain kinakailangan para sa kanila upang hindi kalubayan ng mga gabay. Magiging palamuti na lamang yan sa iyong katawan kapag hindi mo na pangalaga ang pakainin ng mga dasal. Wag ho kayong mag-alala itay. Di ba kayo na ho nagsabi sa akin? Manang-mana ho ako sa inyo na hindi nagpapabaya sa pag-aalaga ng mga gamit. Sa bagay, may punto ka rin doon. Siya nga pala anak, habang nandoon ka sa bayan, muling nagtungo rito si Kapitan at siya ang humihingi ng tulong sa atin. Noong nakaraang gabi umano, muli nilang naramdaman ang pag-atake ng gabunan. Isa sa kanilang barangay tanod ang inatake, kaya kumpirmadong nagkalat na nga ang gabunan sa ating lugar upang muling manalanta at manggambala ng mga tao rito. At sa araw ding yon, sa pagsapit ng gabi ay kaagad na sumama si Sagrario sa pagroronda ng mga tanod, pati na rin si Kapitan. At kung saang parte ng lugar inatake ang kanyang tanod, dagli silang nagtungo roon para pakiramdaman ni Sagrario ang lugar. Sambit pang wika ni Kapitan. Dito, Sagrario, akalain mo ba naman, sa madilim na lugar na ito, bigla na lamang sumulpot ang nilalang na yon. Aba yung daladala kong revolver, hindi man lamang pumuputok. Paulit-ulit ko nang kinakalabit. Mabuti na lamang yung isa naming kasamahan niya may daladalang punglo ng kawayan. Aba isinibat niya roon. Dali-daling kumaripas ng takbo. Ang bilis. Halos hindi na namin makita na parang isang malaking itim na pusang tumakbong papalayo. Kamusta na ho si Mario? Abay pinagpahinga ko muna. Nandoon sa bahay nila. May sugat din ang kanyang dibdib. Doon siya napuruhan sa pagkalmot. Napahiga siya sa lupa dahil sa gulat. Pagkatapos ho nating magronda, papasyalan ko siya sa bahay nila. Kinakailangan nung kagad na magamot ang sugat niya. Dahil ang kakibat noon kapag napabayaan, maaari ho siyang maging katulad nila. Oo nga pala no. Mabuti na lamang at nasabi mo. Dapat pala'y dinala ko na muna siya sa bahay ninyo para kagad ding nagamot. Ayos lang ho yun, Kapitan. Kayang-kaya pa naman hong magamot yun sa daladala kong lana. Mabuti naman kung gayon. Kamusta naman ang napapansin mo sa lugar na ito? Maaari bang nandito na naman siya? Masukal ho ang lugar na ito. Kaya dito sila madalas na nagtatago at kung sakaling may maligaw, doon sila umaatake. Sa ngayon nagdadalawang isip pa silang umatake sa mga bahay dahil alam na ng mga taong nandito na sila sa ating barangay. Pagpatuloy lang ho natin, Kapitan, ng pagroronda para naman kahit papano magdalawang isip silang umatake sa atin. Pero hayaan nyo sa susunod na gabi, kami ho mismo ni Tay ang magroronda rito. Pagpahingahin nyo na muna ang mga tanod ninyo dahil alam kong kulang na rin ho sila sa tulog. Maraming salamat sa inyong mag-ama. Totoo ang sinasabi mo at paunti-unti nababawasan na rin ang tanod ko. Dahil natatakot ang iba, hindi na rin pinapayagan ng mga asawa nila. Kaya isang araw ay may mangyari pang masama sa asawa nila. Ang liit lang naman ang sahod. Kulang na kulang pa sa pambili ng gatas ng mga anak nila. At kung mapapahamak pa, lalong wala nang mangyayari.
Matapos ang kanilang pagroronda ng gabing yon, kaagad na nagtungo si Sagrario sa tahanan ni Mario. Kasama itong si Kapitan at sa kanyang pagdating nga roon, nakaramdam ng kakaibang presensya itong si Sagrario na may nagmamasid sa paligid ng tahanan. Sambit pang wika nito na nagtungo sa may pintuan habang nakatayo. Alam kong nandirito ka at binibisita mo ang inaakala mong maaari mong mayanggaw. Nagkakamali ka roon. Nandito ako upang habulin ang lahat ng ginawa mo. Hindi mapapasayo ang taong ito. At kung tunay na matapang ka, lumabas ka sa pinagkukublihan mo. Paglaban tayo. At yun ay kung may bayag ka bilang isang malakas na gabunan. Dahil sa paghahamong yon, kapansin-pansin ang paglakas ng hangin. Walang alinlangang nagtungo si Sagrario sa madilim na lugar. May malalaking puno. Alam niyang nandudoon nagkukubli ang malakas na nilalang na kinakailangan niyang paslangin. Sambit pang wika ni Sagrario nang matungo siya sa isang malaking puno ng nara. Lumabas ka riyan. Alam kong nandiriyan ka sa likod ng puno. Ako na mismong lumapit sa'yo. Ito nang iyong pagkakataon para atakihin ako. Dahan-dahan ngang lumabas ang isang nilalang. Nanlilisik ang mga mata habang may matatalim na kuko at naghahaba ang pangil. Tugong wika pa nito kay Sagrario. Ikaw ang anak ng matandang si Senlo. Napakalaki ng utang sa akin ng matandang yon. Marami sa aking mga kasamahan ang pinaslang niya. Hindi ko makakalimutan yon. At ngayon, ikaw naman ang umaharang sa aming daan. Matitikman mo ang galit ng mga gabunan. Umanda ka bata. Pagbabayaran mo ang ginawa ng tatay mo sa amin. Pipira-pirasuhin ko ang katawan mo. At ipapakain ko sa aming mga bagong yanggaw upang makatikim sila ng laman ng isang Bertudes. Subukan natin kung hanggang saan yang mga sinasabi mo. Nagulat si Sagrario nang biglang nawala sa kanyang harapan ng nilalang. Nabigla na lamang siyang sinaklam sa kanyang likuran habang malakas na nakakapit ang matatalim na kuko at patuloy siyang inuundaya ng pagkagat. Subalit walang naging reaksyon si Sagrario. Pinabayaan niya lamang ang gabunan hanggang sa... Yan lamang bang totoong abilidad ninyo? Mga normal na tao lamang ang kaya ninyong atakihin at ibahin mo kami na nasa lahi ng mga Bertudes. Sabay bunot ng balaraw na inundayan niya ng pagsaksak sa patalikod. Napasigaw ang nilalang na hindi magkamayaw sa kanyang gagawin. Ang sakit. Makakabawi rin ako sa'yo. Babalikan kita at papaslangin. At sa pagkakataong yon, pangsamantalang pinabayaan ni Sagrario makatakas ang nilalang upang malaman ng mga kasamahan nito na hindi lamang sila basta-bastang Bertudes at kinakailangan nilang matakot upang lisanin na ang kanilang maliit na sityo. Pabulong pangwika ni Sagrario nang lubusan ng makalayo ang masamang uri ng nilalang. Malakas ang tiwala ko sa kabal dahil magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin ako binibigo nito ni hindi man lamang tumalab ang matatalim niyang kuko. Pati na rin ang kanyang pangil. Salamat sa malakas na proteksyon na nanggagaling sa itaas. Maya-maya pa'y dumating na si Kapitan. May daladalang sulo upang kamustahin doon si Sagrario dahil sa ilang minuto na rin itong hindi bumabalik. Sagrario? Nasa na ba yun? Kamusta ka na ba riyan? 10 oras na ng gabi. Kinakailangan na nating umuwi. Kapitan, nandito po ako. Ay nako Sagrario, nandyan ka lang pala. Ano nang nangyari? Nakalayo na po yung umatake kay Mario. Pero alam kong magtatanda siya at ikamamatay niya rin ang nangyari sa kanya. Bakit ikamamatay? Ano bang ginawa mo? Tinamaan lang naman siya ng tansong balaraw. Tansong balaraw? Oo, Kapitan. At hindi nagagaling ang sugat niya. Walang lunas ang tama ng ganitong uri ng balaraw. Lalo na sa mga tulad nilang masasamang uri ng nilalang. Hanggang sa makauwi na nga ang dalawa sa kani-kanilang tahanan. At sa kinabukasan ng umaga, sa pagtiktilaok ng manok, sa paglabas ng kanyang tatay Senlo sa kanilang tahanan, kapansin-pansin ang mga bakas ng paa sa putik na kung bibilangin ay nasa 10 katawang maaaring nanduroon na patuloy na umikot sa kanilang tahanan. Subalit hindi ito lubusang makalapit sa kanila dahil sa lakas ng pangontra na ibinao ni Mang Senlo sa paligid ng kanilang bahay. Oy Sagrario, gumising ka na nga riyan. Halika't may papakita ko sa'yo. Ano po yun, Itay? Ang sarap pa pong matulog eh. Tumayo ka na riyan. Magmadali ka. Ang Itay naman, oo.
Saglit lang ho, itutupi ko lamang itong kumot ko. At sa pagsunod nga ni Sagrario sa kanyang itay, nagulat siya sa dami ng mga bakas ng paa na hindi niya naramdaman ang presensya ng mga ito sa sarap ng kanyang pagtulog. Biglang nawala ang kanyang antok, sabay nagwika ng, "Hindi ito normal na bakas ng paa. At sinong magtsatsagang magtungo rito para patuloy lang na umikot sa paligid ng ating tahanan?" Yan ang pinupunto ko sa iyo, Sagrario. Malamang yung nakasagupa mo kagabi ay nakapagsumbong na kaagad sa kanilang mga kasamahan. Subalit dahil sa lakas ng pangontra, hindi sila makalapit. Nararamdaman ko sila kagabi. Subalit kampante ako at hindi pa napapanahon para ubusin sila. Tama lamang na ipinaramdam mo sa kanila ang iyong lakas. Subalit alam kong ugali ng mga gabunan. Hindi rin sila titigil hanggat hindi sila unti-unting nauubos. Kaya mas lalo mong ihanda ang iyong sarili, Sagrario. Tatawag ako ng mga diwata upang ipahanap ko sa kanila kung saan nagkukubli ang mga yan. At nang hindi na tayo mahirapang maghanap pa, mas kabisado ng mga diwata ang gubat dahil sila ang tagapangalaga nito. Sa ngayon ay prioridad muna natin ang mga pasyente. Subalit 1 o 2 araw tayong magpapaalam pang samantala upang suyurin ang kagubatan kung saan sila maaaring nagkukubli. At sa pagpatak ng 9:30 ng umaga, may dumating na 2 pasyente. Ang isa ay inaapoy ng lagnat at ang isa naman ay wala na sa kanyang katinuan. Inaalalayan na lamang ito ng kanyang mga mahal sa buhay at nang papasukin na nga ni Sagrario sa loob ng tahanan, bakas sa kanyang muka ang awa sa 2 pasyente. Sambit pang wika ni Sagrario. "Alam niyo, naawa ako sa kalagayan nila. Sila ay biktima ng mga walang magawang mangkukulam. Itong isa ay binabaliw at ang isa naman ay gusto ng paslangin. Dinala niyo na ho ba sila sa ospital?" Oo, Sagrario. Paulit-ulit naming dinala sa ospital. Subalit paulit-ulit din ang sinasabi sa amin ng mga doktor. Wala silang makitang dahilan kung bakit sila nagkakaganyan. Kaya nagbaka sakali na kami rito kahit na hindi kami ganoon naniniwala sa mga manggagamot. Kaya ho lumala ng ganyan ang kanilang karamdaman dahil hindi ho doktor ang kailangan nila. Mga katulad ho naming espiritista. Lalo na hong isang ito, tuluyan na siyang nabaliw dahil sa ginagawa sa kanya ng mangkukulam. May magagawa pa ho ba kayo na maibalik sa dating isipan ng anak ko? Ayoko po siyang tuluyang maging ganyan. Samantalang noon, normal naman siyang pumapasok sa paaralan. Subalit ngayon, hindi niya na makontrol ang kanyang sarili at paminsan-minsan pa'y sinasaktan niya ang kanyang katawan. Pagtutulungan ho namin ni Itay ang maaari naming may tulong. Pero hindi ho namin may papangako na muling may babalik ang kanyang dating isipan. Mataimtim po kayong manalangin. Dahil walang ibang makapangyarihan sa lahat kundi ang nag-iisang Panginoon. At kasama niyo ho kaming mananalangin ngayon na pagalingin ho ang inyong anak sa pamamagitan ho ng aming panggagamot. Sagrario, gamutin na natin ang 2 ito. Mga walang awang mangkukulam. Pati iba naman ang mga walang kamalay-malay ay patuloy pa rin nilang idinadamay. Ganito na ba sila nagsipaglipa na ngayon? Kapag may hindi nagustuhan, tsaka ay gagamit ng itim na mahika upang pasakitan ng isang normal na tao. Tinawag ng mag-ama ang nagpapasakit at isang mangkukulam lamang ang gumagawa noon. Nakasimangot pa ito at patuloy ni tinataas ang kanyang kilay. Sambit pang wika ng mangkukulam nang hindi makaligtas sa kanilang panawag espiritual. Mga bastardong manggagamot, mga pakialamero, ni hindi naman kayong pinasasakitan ko. Bakit kayo nakikialam sa amin? Wala na ba rin kayong magawa? Hindi naman yata po pwede ang ginagawa mo. Wala kang karapatan na pasakitan ng mga taong ito. Ikaw ba ang Diyos? Wala akong kinikilalang Diyos, pero meron akong sinasamba at hindi ang Panginoon ninyo. At sino ang naninirahan sa impyerno? Kaya wala kang ibang pupuntahan kung dito din. At gusto kong iparamdam sa iyo ang lahat ng pasakit na ipinaramdam mo sa 2 ito. Wala kang awa. Kinakailangan kang mawala dahil ang tulad mo ay walang halaga sa mundong ito. At dun ka manirahan sa impyerno. Walang pag-alinlang ang pinasakitan ni Sagrario, pati na rin ang kanyang tatay Senlo. Sambit pang wika ng matanda na patuloy na nanggigigil. Damhin mo ngayon ang sakit na gumagapang sa iyong buong katawan at ang malalakas na boltahe ng kuryente. Yan ay ang liwanag ng Panginoon. Dadalo yan sa iyong buong katawan at sa iyong mga mata. At dyan mo makikita ang liwanag. Subalit dahil binabalot ka na ng kadiliman, wala ka ng kapag-apag-asa
Kung di masilaw sa liwanag na yan, wala na kaming magagawa sa tulad mo. Dahil alam naming paulit-ulit mo lamang nagagawin yan. Ang kuryente at ang liwanag sa aking mga mata, nakakasilaw. Hindi kayang tanggapin ang aking paningin. Tanggalin mo ang mga orasyong yan. Nabubulag ako sa liwanag. Ikaw naman ngayon ang mababaliw at hindi mo matutuklasan ang daan. Kaya patawad mang kukulam. Yan ang lahat ng kabayaran sa paulit-ulit mong maling ginagawa. Hanggang sa gumapang na ito sa lupa, dahan-dahang lumapit sa mga paa ni Sagrario, humihingi ng tawad. Subalit huli na ang lahat, kinakailangan niya ng pagbayaran ng kanyang mga pagkakamali at yun ang huling araw ng kanyang buhay. Pamamatay na ako. Hindi ko na kaya. Ano bang orasyon ang ikinaragan niyo sa akin? Unti-unti na akong nahihirapang huminga at hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang sa lubusang malagutan ng hininga ang mangkukulam at ang dalawang pasyente ay pareho ring nawala ng malay. Sambit pang wika ng kanyang itay patungkol sa mga nangyari. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Wala hong mangyayaring masama sa inyong anak. Nawalan lamang sila ng malay dahil sa pagod. At kami na ang bahala riyan ni Sagrario. Kunin mo roon ang ginintuang bariyang ipinagkalob sa atin ng kapre. Pareho nating ipapahawak sa kanila. At ang gintong bariyang yon ay may kakayanang higupin ng mga negatibong enerhiya. Nawa ay patnubayan tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na ang kaisipan ng isang batang ito na muling manumbalik sa normal. Makalipas ang 30 minutos, sabay na nagmulat ang dalawa na parang nagdahilan lang. Sambit pang wika ng isang bata na sinasabing baliw dahil dati ay patuloy na sinasaktan ng kanyang katawan at hindi na nakikilala ang kanyang mga magulang. Inay, nasan po tayo? Ano pong ginagawa natin dito? Nauuhaw po ako. Pwede po bang makahingi ng tubig? Anak, Adon, nakikilala mo na ako? Oo naman po, Inay. Bakit po? Kayo po ang nanay ko eh. Salamat sa Panginoon. Muli nang nanumbalik ang iyong isipan, anak. Bakit po? May nangyari po bang masama sa akin? Huwag mo nang isipin yun, anak. Ang mahalaga ay nandito ka na muli sa amin at muling nakikilala mo na kami. Matutuwa sa iyo ang tatay mo ngayon pag-uwi natin. Itong tubig, Adon. Inumin mo ito. Kinarga namin yan ng orasyon upang wala nang ibang muling makagambala sa iyo. Sabay na naging maayos ang kalagayan ng dalawa. Laking tuwa naman ang kanyang mga magulang dahil sa tinagal-tagal ng panahon sa dalawang bertudis lamang pala na albularyo makakapagpagaling. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin ang pamilyang yon. At sa pagsapit ng gabi, habang patuloy na pinakikiramdaman ni Sagrario ang paligid, nasa ilalim naman ng puno ng aratilis ang kanyang tatay Senlo na may kinakausap na diwata. Sambit pang wika ng matanda habang nagliliwanag sa kanyang harapan ang diwatang si Dayang. Magandang gabi sa iyo, diwatang Dayang. Pagpasensyahan mo nang bigla ang pagtawag ko sa iyo. Kinakailangan ko ang tulong mo. Dahil alam kong ikaw ang pinakarena ng mga diwata, maaari bang pagbigyan mo ko sa aking pakiusap? Tugon naman ng diwata. Kahit sa anumang oras, Tandang Senlo, kapag kinakailangan mong tulong ko, hindi ako maaaring tumanggi. Dahil ang layunin ko rin sa mundong ito ay tumulong. Ano bang may paglilingkod ko sa iyo? Sabihin mo lang sa akin at sa maaabot ng kakayanan at kapangyarihan ko ay gagawin ko ang iyong pakiusap. Maraming salamat, diwatang Dayang, ni kahit na isang beses ay hindi mo pa ako tinanggihan. Ipakikiusap ko lamang sa iyo ang patungkol sa mga gabunan. Siguro naman sa abot ng iyong kapangyarihan, napapansin mo sila ngayon na patuloy na nagkalat sa kagubatan at marahil pati ang mga alaga mong baboy ramo ay pinakikialaman na naman ng mga gabunang yan. Tama ka roon, Tandang Senlo. Napapansin ko nga sila. Pero mas marami sila ngayon at mas nagkakaisa. Ano bang gusto mong gawin ko? Ituro mo sa amin kung saan sila nagtatago ngayon sa kagubatan at kami mismong mag-ama ang magtutungo roon upang isa-isa silang paslangin. Sa may sapa ng Abugay, Tandang Senlo, doon sila nag-iipon-ipon at gumagawa ng ritual. Nagsisiga ng apoy sa pagsapit ng dilim at may inaalay na katawan ng tao sa ibabaw ng mga bato. May mga maliliit na tahanan silang nanduroon
At alam kong darating ang oras na ito na tatawagin mo ko. May kalayuan ng sapa ng Abugay, subalit sa ikatatahimik ng bawat sityo. Pagtutungo kami roon ni Sagrario. Humanda sila ngayon sa amin. Ito na ang huling pagkakataon nila sa pagtungtong rito sa aming barangay. At hindi na sila muling makakabalik dahil kami mismong mag-ama ang magtatakda ng kanilang huling buhay dito sa mundo. Makalipas ang 4 na araw, minabuti ng mag-amang mas pagtibay ng kanilang mga sarili at matapos nga ang kanilang paghahanda, kagad na binaybay ang masukal na daan patungo sa nasabing sapa ng Abugay. At habang binabaybay nila yon, kapansin-pansin ang katahimikan ng paligid at ang ganda ng panahon. Sakto namang kabilugan ng buwan kaya mas mapapabuti para sa kanila ang kanilang patuloy na paglalakbay. Kaya pa hubay tayo ng tuhod ninyo? Pagsabi lang ho kayo sa akin kung kinakailangan ho ninyong magpahinga. Kung po pwede nga lang ho sana ako na lamang ang susupil sa mga yon dahil matanda ka na ho. Pero ayaw nyo namang papigil. Huwag mo ngang minamaliit ang katawan kong ito, Sagrario. Anong akala mo sa akin? Wala nang silbi. Ang itay naman oo. Wala naman ho akong sinasabing ganun. Pero kung tutuusin mutsyang ngipin na lamang ng kalabaw ang nagpapalakas sa tuhod mo. Ngipin ang kalabaw? Matagal nang wala sa akin yon. Inawitan sa akin ng kumpare ko. Hindi naman ako nakatanggi. Sadyang malakas pa ang tuhod ko. Dahil sa masustansyang pagkain ng kinakain natin dun sa ating tahanan. Bibihira na lamang ang nakakaabot sa aking edad ngayon. Pero maiba ko anak mag-iingat ka sa misyon natin ito. Huwag kang masyadong maging kampante. Dahil sa hindi lamang nag-iisa ang ating kakaharapin. Ayon na rin sa sinabi sa atin ng diwatang si Dayang. Mas marami sila ngayon kaysa sa tulad ng dati noon ang makalaban ko sila. Ohoy tay, hindi ko kalilimutan ang mga payo ninyo. May napapansin ho akong kubo ni tay at medyo pumapatak din ang ulan. Kanina lamang ay kaganda-ganda ng panahon. Makisilong muna tayo. Magandang hapon ho. May tao ho ba rito? Mukhang wala namang katao-tao, Sagrario. Pasukin na natin. At saka nakabukas naman ang pinto ng kubong ito. At habang patuloy silang nagpapatila ng ulan, kapansin-pansin ang ingay ng mga ibon. Patuloy ring umiikot doon na para bang may kinakatakutan. Sagrario, sandali lamang. Napapansin mo ba ang isang bote ng lanang yon? May kakaiba itong amoy. Hindi sa tulad ng lanang ginagamit natin. At tanimoy may maliliit na buto ng sanggol na ginamit sa kanilang pagriritual. Oo nga ho itay, hindi kaya isa sa may-ari ng kubong ito ay nasa lahi rin ng mga gabunan? 100% Sagrario. Hindi pa man tayo lubusan nakakalapit sa sapa ng Abugay. Eto na kagad ang bumungad sa atin. Ibig sabihin lamang niyan, mabilis silang nagsipaglipa na dahil sa kanilang mabilis na pangyayanggaw. Maya-maya pa'y tumila na ang ulan at ang ginawa ng matandang si Mang Senlo. Sinunog ang kubong yon kasama ng isang bote ng lana na kanilang ginagamit sa pagpapalit ng anyo. Dapat lang nasunogin ang kubong ito. Maraming maaaring mabiktimang makikisilong. Paano na lamang kung hindi tulad natin? Alam kong nandiriyan lamang siya sa paligid at nararamdaman ko na sinusubaybayan niya tayo. Muling ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Hanggang sa makarating sa malapit sa sapa, dinig na dinig ang laguslos ng tubig roon at may mga naglalakihang bato na ginagamit ng mga ito sa pag-aalay. Nandito na ho tayo itay. Nararamdaman ko ang presensya nila. Pero nasaan sila? Napakatahimik ko ng lugar na ito. Baliban lamang sa ingay ng tubig. Hindi kaya alam na nila ang pagdating natin? Palamang Senlo, tulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, may sumusubaybay sa atin doon. Magmula sa may kubo hanggang sa makarating tayo rito. Ihanda mo ang iyong sarili. Dadanak ng dugo sa sapang ito at wag na wag mong paiiralin ang iyong awa. Dahil sa hindi dapat silang kawaan, mas nakakaawang maaari nilang mabiktima kung patuloy pa rin silang mabubuhay. Papadilim na ng mga oras na yon at dahil nga sa liwanag ng buwan, may naninag siyang tila may nakalabas na ulo sa may sapa. Yun ay sa may parting malalim doon. 5 sa mga ito ang dahan-dahang tumayo sa may gitna ng sapa. Nasisinaga ng liwanag ng buwan ang 5 gabunan na nagmula sa tubig. Ako na mismong susugod sa kanila itay.
Huminahon ka, Sagrario. Kontrolado nila ang sapang yan. Wala tayong kalaban-laban kung tayo mismong lalapit sa kanila roon. Huminahon ka rito at hayaan nating sila mismong lumapit sa atin. Ihanda mo ang iyong balaraw. Hindi makakatiis ang mga yan dahil alam kong gutom na gutom sila. Dahil sa unti-unting pagdilim ng paligid at oras na ng kanilang lakas upang humanap ng pagkain. Pasimpleng inihanda ni Sagrario ang kanyang balaraw, pati na rin ang kanyang itay. Dahan-dahan ngang lumapit ang 5 yon at nang makaharap na nga sila, sambit pang wika ng isang nilalang na patuloy na nag-aangil. Saktong hapunan. Gutom na ako. Muling pagkikita natin, Senlo. Matagal-tagal na panahon na rin at kasama mo na sa iyong paglalakbay ang nag-iisang pinamanahan mo ng iyong kaalaman. Sinuwerte ka lang noon, Senlo. Siguro naman, eto na ang panahon namin upang kami naman ang katakutan ninyo dahil sa nagkamali kayo sa pagpasok sa aming teritoryo. Amir, masyado ka pa rin kampante sa buhay mo. Palibasa ba mabilis ang iyong pangyayanggaw? Pinagbabasihan mo ang dami ninyo ngayon. Pakiramdam ko'y nasa 20 ang nagmamatsyag sa amin. Marami-rami nga kesa noon. Subalit ang tanong ko lamang, may nagbago ba sa kakayanan ninyo? Dahil kung wala, matutulad lamang kayo sa nakaraan. Maraming malilipol sa inyo at sa pagkakataong ito, hindi na kita pagbibigyan ng pagkakataon. Wala na ako ni isang palalayain sa inyo ngayon upang lubusang matigil na ang panggagambala ninyo at muling manumbalik ang katahimikan sa aming sityo. Senlo, masyado ka pa ring mayabang. Hindi na ako tulad ng dati, kaya humanda ka sa akin ngayon. Gagawin naming pagkain ng iyong anak at ang iyong katawan ay ibabaon ko sa lupa upang gawing pataba at ang iyong dugo ay ipapaanod ko sa sapang ito. Isa-isang nagsipaglabasan ng mga nilalang na nanggaling sa paligid. Kanya-kanya ng pag-atake habang dinedepensa naman ni Sagrario ang kanyang sarili. Gayon din ang kanyang tatay Senlo. Patuloy silang nakipaglaban gamit ang balaraw at tulad ng sinasabi ng kanyang itay, isa-isang mauubos ang lahat ng umaatake sa kanilang mga gabunan. Ayos ka lang ba ho dyan, itay? Huwag mo akong alalahanin, Sagrario. Kayang-kaya kong sarili ko. Hindi na bago sa akin ang labang ito. Ang isipin mo ay ang iyong sarili. Sa likuran mo, Sagrario, may papalapit sa'yo. Nagpatuloy ang labang yon. Saksi ang liwanag ng buwan, pati na rin ang laguslos ng sapa. Isa-isang bumagsak ang lahat ng mga umaatake sa kanila. Hanggang sa ang matira na lamang ay ang 5, kasama itong si Amir na kanilang pinakapinuno. Paano ba yan, Amir? Kayo na lamang ang natitira. Mukhang umaayon pa rin sa amin ang tadhana. At yun ay dahil sa kasamaan ninyo. Walang magtatagumpay na kasamaan sa kabutihan. At isinugo kaming patungo rito upang paslangin ka, pati na rin ang lahat ng iyong alagad. Ginagalit mo ko, Senlo. Umanda ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sugurin ang 2 yan. Ibuhos natin ang ating lakas upang mapaslang natin ang magamang bertudes. Hanggang sa maubos ni Sagrario ang 4 na kanyang kasamahan at ang natirang naghihingalo ay ang kanilang pinunong si Amir habang nakatarak sa may dibdibang balaraw ng matandang si Senlo. Sambit pang wika ng nilalang bago ito lubusang mawala ng buhay. Bunutin mo na ang balaraw, Senlo. Tapusin mo na ang paghihirap ng buhay ko. Tanggap ko na sa aking sarili. Ito na ang kapalaran ng aking buhay. At alam kong kapag binunot mo ang balaraw na yan, ito na ang huling salitang maririnig mo na manggagaling sa akin. Amir, kilala mo ko. Sinayang mo ang pagkakataong pagbibigay ko sa iyo noon. Pinili mo ang pagiging aswang. Tinanggap mo sa iyong mga magulang ang pamana ng bertud. Naging magkababata tayo noon. At alam mo naman siguro ang lahi namin. Kesa sa lahi ninyong pagiging aswang, binalaan na kita noon na kapag tinanggap mo ang pamanang bertud, magiging kalaban mo ko kahit na magkaibigan pa tayo sa ating pagkabata. Salamat sa mga alaala, Senlo. Ito na ang kabayaran sa lahat ng aking kasamaan. Saludo ako sa inyong mag-ama na patuloy na pinaninindigan ang pagiging bertudes. Okay mga kaiwaga,
Ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Sagrario. At kung nagustuhan yung kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na upload. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.